The Book of Proverbs. Mga kasabihan ni Solomon, anak ni David at hari ng Israel. Makakatulong ang mga ito para maging marunong ang mga tao at matuto sila at maintindihan ang mga salitang puno ng aral. Tinuturo ng mga ito kung paano maging matalino sa buhay, honest, makatarungan at patas. Dahil sa mga ito, tatalas ang isip ng mga walang alam at matututong mag-decide ng tama ang mga kabataan. Hayaan mong makinig ang mga marunong para dumami pa ang alam nila at ang mga matalino maging mahusay pa, para maintindihan nila ang malalim na meaning ng mga kasabihan at palaisipang sinasabi ng matalino. Pag may takot ka kay Lord, yan ang simula ng pagiging marunong. Minamaliit ng mga walang alam ang karunungan at disiplina. Anak, makinig ka sa sinasabi ng tatay mo. Huwag mong baliwalain ang pangaral ng nanay mo. Parang korona mga yon sa iyong ulo at kwinta sa liig mo. Anak, pag niyaya ka ng masasama na gumawa ng kasalanan, huwag kang pumayag. Pag sinabi nilang, tara, sama ka, may papatayin tayo, trip lang, magabang tayo ng kahit sino lang dyan, tingnan mo, buhay pa sila at malakas, pero sa gagawin natin, siguradong diretso na sila sa hukay. Kukunin natin lahat ng kayamanan nila, ang mga bahay natin, pupunuin natin ng mga nakaw. Tara, sama ka sa amin. Hati-hati tayo sa makukuha natin. Anak, sa mga ganong tao, huwag kang sumama. Huwag mong sundan yung nilakaran nila. Nagmamadali silang gumawa ng masama at lagi silang handang pumatay ng tao. Walang kwentang maglagay ng trap pag nakatingin ng ibong hulihin. Pero yung masasamang tao, gumagawa ng trap. Tapos yung trap din yon ang papatay sa kanila. Ganyan ang napapala ng mga yumayaman sa karahasan. Ninanakaw sa kanila ang buhay nila. Sumisigaw sa kalsada ang karunungan. Tumatawag ng malakas sa gitna ng bayan. Sumisigaw siya sa sentro ng bayan sa mga lugar na maraming tao. Kayong mga walang alam, hanggang kailan nyo gustong maging ganyan? Hanggang kailan nyo pagtatawanan ang karunungan? Ayaw nyo ba talagang matuto? Pakinggan nyo itong pangaral ko. Bibigyan ko kayo ng magandang advice. Isishare ko sa inyo ang mga alam ko. Nakailang tawag na ako sa inyo, pero di kayo nakikinig. Ilang beses ko na kayong in-invite pero di nyo ko pinapansin. Binaliwala nyo lahat ng pangaral ko at ayaw nyo magpa-correct sa akin. Kaya pag may nangyaring masama sa inyo, tatawanan ko lang kayo. Pag may kaguluhang dumating sa buhay nyo, aasarin ko lang kayo. Pag dumating ang gulo na parang bagyo, ang mga problema nyo na parang ipo-ipo, at pag nagkandahirap-hirap na ang buhay nyo, tapos tatawagin nyo ako, pero di ako sasagot. Hahanapin nyo akong mabuti, pero di nyo ako makikita. Kasi ayaw niyong maging marunong. Pinili niyong magsundin si Lord. Never niyong pinakinggan ang mga advice ko. Di niyo pinapansin pag kinukurik ko kayo. Kaya matitikman niyo ang bunga ng mga ginawa niyo. Dahil sa mga pakanan niyo, magkakasakit kayo. Mamamatay ang mga walang alam kasi ayaw nilang matuto. Mawawasak ang mga bobo kasi wala silang pakialam. Pero mabubuhay ng panatag ang nakikinig sa akin. Hindi siya mag-worry, di matatakot, anuman ang mangyari.